natin gagawin sa website, alam naman natin na na-discuss ko na kung ano yung function ng website natin. Kailangan nyo munang mag-register. Sa pag-register nyo guys, ayan, kailangan nyo ilagay yung username nyo, yung password. Sa username nyo, ano na lang, TIT number ninyo. Okay? Tapos, yan, password, confirm nyo yung password, tapos email address, barangay, for example, Longos. Kaya naman, Caloocan, C3, ganyan. So, ano man yung barangay nyo, tapos, I agree. After that, submit na ninyo yung pagsa-sign up nyo. Okay? Pag nakapag-sign up na kayo, since ako may account na kasi ko dito, ang gagawin ko na lang is, magla-login ako. So, ayan, nakapag-login na ako. And then, ito yung may account. So, sa may account natin, guys, ito naman yung makikita natin. So, profile. So, pag sinabi natin profile, ito yan, yung profile natin. May name natin, kung ano yung name na nilagay natin. Tapos, code. Ano yung sabihin ng code? Ito naman yung mga palista natin. Na mamaya, maghingi tayo, ma'am, pwede pa akong manghingi ng quotation. Breakdown lang ng mga ganitong items. So, pwede din dito sa website. Purchase, ito naman yung nabili na natin. Okay, binili na natin. Tapos, ito naman yung incomplete chart. So, ito naman yung mga hindi pa kompleto. Yan, yung mga may order tayo na until now hindi pa nagagawa. Ganyan. So, yan. Tapos, next. Design. Ito naman yung mga design na sinave ko. O yan naman yung mga design na in-upload ko. So, yan. Tapos, ito naman, save layout. Ito naman yung mga mock-up na in-upload ko nga. Ayan, mga mock-up sa layout as artwork approve natin. Ito naman guys is, ito for example, may nagpa-layout ka sa GA namin. No, nagpa-layout ka dito sa may website natin. Dito mo i-approve yun. Okay? Tapos, kung gusto mo na mag-logout, kaya nga tayo para may password din dito. Okay? Next. Naintindihan nyo yun? Okay, next. Naman yung mga item natin. So, yan, mga planner, mix and match, banners, calendar, uniform. Pwede yan. Mga build brand natin. Tapos, yan. So, Assembly Central, meron tayong sariling website ng Assembly Central. So, meron tayong lalos lab dito talaga. Pwede din nating i-search. And then sa mga, ayan, may category din dito. Pwede nating i-search din yan. Tapos, may mga item dito. Okay? So, for example, magmamakeup na tayo ng naka-base dito sa may activity natin. Ayan. Ito kasi yung mga activity natin under the workshop. So, 15 activity yung gagawin ninyo. 15 yon. So, medyo matagal. So, kung makikita nyo dito, pag nag-click kayo ng item, nag-another tab ka, automatic lalabas yung pangalan ng item, description, ibig sabihin description, i-discuss or nakalagay na din dito yung quality ng damit, yung materials ng damit, yung printing process, yung printing size na pwede, tapos yung size na available. Okay? Tapos yung name nga, tapos yung code. Then, ayan, may video dito as a reference, tapos yung price, color availability, size, ayan. Tapos, add to cart ba natin yan or mag-i-start tayo ng design? So, syempre mag-i-start tayo ng design. So, ayan, add text, add theme, or add design. So, sa add design tayo. Pag pinlik natin yan, lalabas na dito yung mga type of printing process na pwede dun sa damit. So, pwede daw sa kanya direct to print, pwede daw sa kanya embroidery, pwede daw sa kanya screen printing, pwede daw sa kanya yung transfer design lang. So, iba't ibang klase ng paper yung mga yan. Iba't ibang klase ng printing process. So, karaniwan na ginagamit natin sa CBC is, DTF. Tama? So, click natin yung DTF. Dito, lalabas dito, pwede ka daw mag-upload ng image, sariling design. Okay, so, pag nag-click ka dyan, mapupunta ka dito sa may desktop mo or sa kung saan ka man mag-upload ng design, pwede mong i-click yun. Okay? So, ito naman, ayan, ito naman yung mga uploaded design na dito sa may account.
And then, dito naman yung mga design availability or available dito sa website natin. May mga downloaded na tayong design na pwede nyo ding gamitin. Okay? So, for example, birthday. Adult ba yan? Ayan, click natin to. So, yan. Kunyari ito. Click tayo ng design dito. Add lang natin. And then, automatic na siyang mapupunta dito. Yan. And then, as you can see din, may mga sizing chart na tayo. Ito yung size ng logo. Ito yung size ng logo sa left and right. Ito naman yung size ng A4. Yan, yung nasa gitna. Ito naman yung size ng A3. Yung A4 design natin, hindi natin siya pwedeng dalhin sa logo size. Nakikita nyo nawawala, nakakat. Ayan o. So, hindi din natin siya pwedeng dalhin dito sa A3 ka nakakat. So, yung pag nag-click ka ng sizing chart dito, okay, ibig sabihin, yung design na yun is para dun lang. Okay? So, for example, nag-click ako ng design dito sa may, delete ko to ha. So, pag delete ko to, X lang, tas okay, mawawala na. Pag nag-click ako ng design dito sa may logo, nag-add design ako, ayan, kunyari yan na lang. So, yung logo na yan, hindi ko siya pwedeng dalhin dito sa iba't ibang klase na chart. So, dapat intact lang yung sa size nyo, and then wag nyo masyadong isa-size dun sa lining, dun sa may tracing line. Okay? Nagets nyo? Tapos, kung A3 size, ganun din naman. Okay, kung logo size, ganun. A4 size, ganun. Tapos pwede ka din maglagay dito sa may back. Pwede ka maglagay ng design dito sa may back, A3 tsaka A4. Okay, pwede din sa may sleeve. Pwede din dito sa may kabilang sleeve. Okay? So, pag nangyari ka ng mag-mockup, i-preview mo lang. Tapos, lalabas na to. Ito ngayon yung i-screenshot nyo. Tapos, ito na yun yung ipapasa nyo dito sa open yung TIT account niyo, CPM, GA demo, tapos basic Sabli or basic day 2. Hanapin nyo uli yung pangalan ninyo, tapos click nyo lang uli, tapos dun lang kayo uli mag-upload. Okay, na-gets? So, ganun yung gagawin natin. Close natin, pag na-screenshot nyo na, close nyo na, tapos, ayan, ito naman, add to cart nyo ba yan? Add to cart nyo ba yung dinesign nyo, yung minakap nyo? Tapos ito naman is save your design. So, kailangan nyo isa-save yung design niyo. Example, Larissa. Larissa activity number 1 na lang. So, ibig sabihin, ito is activity number 1 ko. Okay, okay ko lang. Tapos, itong sinave ko na to, ito na yung pangalan, close nyo lang. Ito ngayon yung makikita nyo dito sa may save layout. Ayan. So, yung purpose ng save layout is para babalikan natin kung gusto nating merong i-revise. Okay? So, yan. Pag kinlik mo yan, pwede mo na siya uli i-revise. Okay? Naintindihan? May tanong? May tanong po? So, kung wala ang tanong, itong activity number 2 or exercise number 2 nyo, guys, dalawang item yung gagawin niyo. Isang tote bag tsaka isang damit. Okay, so ang gagawin nyo, guys, is i-collage nyo muna yung dalawang mock-up. Bago nyo siya i-screenshot ng isahan, tapos ipapasa doon sa may portal. Kasi yung portal natin, one at a time lang yung pag-upload. Kaya dapat naka-screenshot lang po siya. So, ipo-collage nyo muna yung dalawang item, pagkasamahin nyo siya, pagdidikitin nyo siya, tapos, dun nyo pa lang siya i-collage, dun nyo pa lang siya i-screenshot, tapos yun ang ipapasa doon sa my GA demo. Kasi nga po, one at a time lang yung pag-upload. Na-gets? May tanong? Ate Janine, may tanong ka? Wala naman ma'am, pagka ano na lang ma'am, magtatanong na lang. Sige. So, yun ito, activity number, exercise number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanggang marating kayo dito sa may 15. So, sa 15, kayo nang bahala na gumawa ng sariling item.
So, kayong bahala mag-isip kung anong item yung pipiliin nyo, anong design yung gusto nyo. Basta on your own na yun. Okay? So, ang deadline nito, hanggang bukas uli. And then, ang pinaka-deadline lahat na activity is Monday. Simula yung activity number 1 nyo or sa day 1 ninyo, hanggang sa day 3 is Monday. Okay? Pero it doesn't mean na hindi nyo gagawin on time kasi para hindi kayo matambakan. Okay? So, yun